Welcome back mga kabarangay dito po sa ating PSTV Plus YouTube channel. 12,000 subscribers, maraming salamat po sa inyo. Kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, mangyari po ay puntahan nyo na po ang ating PSTV Plus sa YouTube. Sa gabing ito ay may makakakwentuhan na naman tayo, makachikahan. Mula sa Taguig, Metro Manila, siya ay lumipat ng Thailand para magturo at lumipat naman ng Aotearoa, New Zealand recently, itong taon na to, para magturo pa rin dyan po sa Whangarei sa Northland. Alamin natin ang kwento ni Teacher Arway Palse. Arway, good evening. Hi po, good evening. Good evening po sa mga audience ng PSTV Plus. Yes, thank you so much, Arway. At unang-unang tanong ko sa iyo ay, teka pala, nais ko magpasalamat, no, nung May, nung nagkaroon po kami ng yung Pinoy Music Jam, sinurpresa ako ni Arway. Pinuntahan niya kami dito sa Auckland. Bumiyahe siya from Whangarei para lang suportahan yung mga kabataan. No? Although hindi na niya naabutan dahil tapos na, pero the thought was there. No? Yes po. At thank you so much. No? Talagang we appreciate it. Kasi ilang oras ang biyahe from Whangarei, Arway? 2.5 to 3 hours po. Depende sa traffic. Oo. Yes. At ikaw ay nagtuturo sa Whangarei Boys ba yun? Yes po, Whangarei Boys High. Ano ang tinuturo mo doon? Physics po and sciences. Physics and science. Yes po. So bali, grade 9 and grade 10 sciences, and then grade 12 physics. Physics grade 12 o year 12, no? Grade pa sinasabi ni Arway, parang Thailand pa eh. Nasa New Zealand. Level 2 na lang po. Level 2 yun, oo. Yeah. So wala kayong pasok, wala kang mga estudyante kanina, walang level 2, walang year 12. Wala po. Kasi pero malungkot din kasi nakaduck ang pay natin. Oo nga eh. Member ka pala ng member ka ng union, no? Yes. Pareho tayo, oo. Bawas tayo ng 10% eh. Ito, yes. Tapos yung isa, buo, kasi buong araw yun, di ba? Yes po, laki nun, grabe yun. Oo nga, medyo masakit na rin sa bulsa, pero hopefully, makamtan natin, mga union members. Alam nga, di ba, tayong union members, nakakaltasan tayo, pero yung mga hindi membro, hindi sila nakakaltasan. Pero pag nakuha natin yung package, kasama rin sila. So we're biting the bullet for them. But anyway, okay lang yan. Talagang ganun. Arway, unang tanong ko, bakit Arway? Is it a combination of your parents, Actually po, ang name ko is Flory. Florry. RRY. Sorry, hindi ko na din alam po i-spell yung name ko. Flory. Yes po. So Arway is a nickname. Yes po. Bigay siya sa akin ng professor ko when I was in university. Bakit? Ano nasa utak ng professor mo at binigyan ka ng... Dalawa po kasi. Yung isa kasi Lori, yung kaklase ko. Isa Lori. Tapos ako Flory. So pag doon natawag niya yung isa, dalawa kaming tumatayo. So... okay. Saan ka nag-uni sa atin? Sa Rizal Technological University po. Sa Mandaluyong. Sa Boni. Sa may Boni Avenue. Yes po. Oh. And you finished a Bachelor of Science in Physics? Ano po? Physical Sciences. Physical Sciences, okay. Yes. So physics and chemistry combined. Talagang, yun talaga yung hilig mo, no? So, did you practice also sa Philippines? Nagturo ka rin sa atin? Yes po, for 3 years. 3 years po. Ako Saan ka nagturo? Sa Olivares College, sa may Parañaque po. Uy, ang layo. From Mandaluyong, lumipat ka ng kabilang side, Parañaque. Pero doon ka na nakatira sa Parañaque. Hindi po. Sa Taguig pa rin. Taguig pa rin. Kasi nga pala, Taguig. Okay lang pala, no? So, you taught in high school, no? Hindi, college yun, Olivares. Senior high po. Senior high. Tinuruan ko.
tinuruan mo. And then you moved to Thailand to teach. Ano naman Yes. tinuro mo sa Thailand? Ganun din po, senior high school and grade 10, grade Mhm. 10, grade 11 and 12 sa Thailand. So, ang mga estudyante mo, mga Thai or expats, anak ng mga expats? Iba-iba po. Iba-iba po, combined. Mm. Kasi galing po ako sa international school. So, Okay. may mga pure Thai, may mga anak ng expats, and Ah, madami po. oo. So, was this in Bangkok, Arway? Yes po, Metropolitan Bangkok. Ano po siya, Samut Prakan. Parang Metro Manila, parang ganun out, Apo. parang nandun din sa ano, no? Oo. Yes po. So how long did you teach sa Thailand? Almost 4 years. 4. Okay, Yeah. 4 years. 3 years sa Philippines, 4 years doon. Pero nung nasa Thailand ka, you were looking at New Zealand as a parang prospective place where you will teach? Yes po. Actually, nasa Pilipinas, before, nasa university pa lang po Mm. ako. Oo. Nasa university pa lang po ako sa New Zealand na Talaga? ang goal ko. Oo, okay. Ano Kaso, ano yung bakit? Ano yung nakaka-attract sa'yo sa New Zealand? kasi po ako, adventurous. Like, travel junkie. Medyo Oh, okay. adventurous po ako, tapos gusto ko, nature. Parang, gusto ko lagi siyang, how can I say it? Yung accessible. Accessible lang yung nature. Hmm, ayun. Kaya pala yung mga post mo sa social media 'pag weekends nagte-trekking ka, Yes. nagka-kayaking ka, yung mga gano'n 'no, talagang, Yes po. and you were doing the same thing din sa Thailand. May mga places din do'n na puwedeng gawin yon, yung mga kayaking, Yes. trekking? Yes po, pero nung nasa Thailand po kasi ako, nasa Samut Prakan ako, so medyo city-based. Oo. So medyo tour, nag-hiking pa rin naman po, pero less. Hindi katulad nung nandito ako, parang mas marami pa akong ginawang hiking dito. Talaga, work and life balance. Yun po talaga Oh, yung hanap yes. ko eh. Oo. And you are in this beautiful part of New Zealand, in Northland, itong Whangarei. Yeah. Ikwento mo naman sa amin kasi I know the story, but our listeners and viewers, no, parang interesting yung kwento mo, yung paano ka nakarating dito sa Aotearoa, New Zealand. Sige, Arway, kwento mo nga Ah, sa kanila. Oo. yes po. So nag-start po siya university days na sabi ko, feeling ko kasi hindi talaga para sa akin yung America. Hindi para sa akin si US, hindi ko siya nakikita Oo. for me. And Mhm. tas nag-check ako ng Canada and hindi din. So sabi ko, sige, I'll try New Zealand. Pero nung nakita ko po yung cost, yung expenses, Mm. syempre galing ako sa university, so wala pa ako masyadong pera. So for 3 years, I tried to save. And then hindi pa rin siya sapat. Sabi ko, sige, Thailand. Yung money ko po, yung savings ko, pang Thailand. Sige. So Aha. nag-Thailand muna ako. Yes po. So far, may nakakita naman po sa akin na pwede akong mag-Thailand. So, bali Mhm. sa Pilipinas po, na ganun na ako. Working visa na po ako. Pumasok po ako ng Thailand na working visa na. Mhm. And then, yun po, for 4 years, nag-business ako sa Thailand. And then, um, full-time teacher and then business. And then, nakapag-save ako para makapunta ng New Zealand. Pero sobrang hirap nung process ng paper. Grabe yung New Mm. Zealand. Yeah, oo. Grabe, as in, NBI clearance ang hirap kumuha. Like, pag nasa ibang bansa ka tapos sa Oo, Pilipinas gano'n, kumuha ng oo. NBI, Tama, tama. sobrang 1 month, 2 months bago mo makuha. Tapos ang mahal ng proseso. Then, yung teaching license po. And then Aha. yung, yung PTE. Yes, aha. Nag-start akong mag-ayos ng papers last year, Mhm. bandang September. Bandang September po, last year September, parang this month, nag-ayos din ako
Then ang inuna ko is driving license. Nakatailan driving license po kasi naisip ko, 'pag hindi ako marunong mag-drive tapos pupunta ako New Zealand, ang hirap nung parang inaaral ko na po siya, like paano yung Oo. transpo, gano'n. Okay. So, yun. Kaya inuna ko po yung driving license, then after that nag-exam. May Nakakuha ko po IELTS? Ay, IQA po muna pala, IQA, IQA. yeah, oo. NSED IQA, then after ni IQA, ako, PTE po. Kasi yun lang yung marami yung vacant slot. Pag si Ah, IELTS po kasi parang mag-aantay pa ako ng another month or another 2 oo. months, ganun po. So yun, sobrang review. Grabe. Grabe po, ang daming kailangan i-subscribe. Parang ang dami ko Mhm. nung sinalihang subscription para Okay. makapag-review, para makapag-mock test. Kasi self-review ang ginawa mo. Yes Oo. po, Oo, mock pareho test. tayo. Oo, oo. Then, Mahirap nga. Oo. ang dami po yung requirements. Grabe yung iniisip ko, yung gastos, yung requirements. Pero ang maganda po dun is, actually hindi ko po alam na pagdating mo dito, pwedeng ibabalik, may relocation grant. Yes, meron. Oo, for Mm. overseas oo. 'Pag hina-hire ka from overseas, may relocation. So, at least naibalik ng konti Yes po. yung Wala sa down. kalahati pero nabalik po as in Nabalik, oo. yes. Oo. You were Ah, saying nung nasa Thailand may side business ka. Ano yung business mo doon sa while you were yes. teaching, meron kang Opo. negosyo? May tutorial center po na parang marami pong kumukuha po ako ng mga kids, ng mga estudyante sa Ah, Thailand. Nagpapa-tutor oo. sila ta's nagha-hire ako ng mga Pilipino para din po to help them yung Talaga? mga co-teachers ko before. So yun, Oo, binibigay ko sa kanila yung mga tutorial. Yan. oo. So what happened to the business nung umalis ka sa Thailand? Meron pa rin siya or you had to close it? Meron pa rin po. Meron pa rin po kasi may website naman po. So, okey pa rin po, pa rin siya, process still going. So sino nagma-manage nun ngayon? Hindi na ikaw? Um, Ako pa rin po kasi okey pa rin ako pa rin po. Pero yung mas na po siya, mas maganda po yung system kasi parang si Google merong Mhm. Excel files ta's link-link Oo. na lang lahat. Sine-send ko lang sa Oh, mga bata, sa mga teachers and yun na po, mm. mabilis lang po siya 'pag Okay. na-master na. Na-master na yung So, Yes. you're doing that up to now and then, ano ba talaga, Fangaray Boys ang una mong sila ang kumuha sa'yo, nasa Thailand ka pa? Yes po. Actually, meron yes po, si Fangaray Boys po ang ang number one number one ko sa list. Oho. Meron po So go ahead, go ahead. meron po sa Hokitika tsaka sa Karamea, pero si Karamea is area school, medyo malayo. Oho. Then si Hokitika sa South Island, Hmm. then sa Auckland. Kasi sa Auckland Hmm. ang taas po ng cost of living. Parang pag base earner ka, parang pagpasok Oo, ka pa lang ng teacher tapos gano'n yung correct. cost of living, parang parang wala akong masyadong Oo, mase-save dito. oo. So, you chose yung Fangaray Boys High School Yes na po. oo, compared dun sa Hokitika tsaka yung isa pa in Auckland. And, so last year around this time pino-process mo and you arrived early this year, 'di ba? Parang Yes po, March ba yun? April. April, oo. Yes. April lang. So, from April ano ka na, pasok na agad 'no, from Yes from po. from Pagdating Thailand. pagdating ko po ng 28, pasok na ng 29, dumating ako ng 28 ng 11 PM, Oo. ta's pumasok na ako 29. So, dumating ka, from Thailand to Auckland tapos from Auckland diretso ka na sa Whangarei. Yes po. So, meron ka ng before arriving in Whangarei, meron ka ng naayos mo na yung accommodation mo or yung school na sila na naghanap?
Ako po lahat. Nag-ayos ng car at saka ng accommodation. Ayun, oo. So, Inayos ko talagang lang adventurous nga, no? Talagang yes, adventurous nga. Kasi alam niyo mga kabarangay, nasa Thailand pa lang si Arway, ano na kami, nagchat-chat na kami, gano'n. Tapos yes sabi po. niya, kasi noon po sana ipo-podcast, nasa Thailand siya. Sabi niya, hindi sir, pag ano na lang, pag nasa New Zealand na. O, sige, sabi ko, okay lang na ano. Kasi nalaman ko na she's a teacher. Alam niyo naman ako isang guro. So nag-reach out ako. And I'm so happy that Arway is now here. At malamang ang mga estudyante ay tuwang-tuwa din sa'yo. No? Malalaki pa sa'yo malamang. Yes po. Ako, ang laki ko na. Mas malaki pa sa akin na ano. Yes po. Pag nakikipag-usap ako, nakaganon talaga. Meron ka bang Fano class? Yung advisory class? Yes po, may Anong Fano year? class ako. Anong year? Year 11 po. Ay, okay. Ano rin pala, seniors na rin, ano? Ano Yes po. sila, bukas. Wala sila bukas, year 11. Yes po. Kasi mga kabarangay, ang nangyayari ngayon, itong week, tinatawag nung rolling strike, no? So, Yes. Monday, year 12 and 13, wala sa school. Bukas ay year 11, sa Wednesday ay year 10, and then year 9 sa sa Thursday. Friday, lahat sila papasok dahil last day na ng term 3 eh. Yeah. Kaya yun ang ano. So, you have 11, ano yung mga tinuturo mo? Tsaka 12. Meron ka pa bang year 9? Year 9, 10, and 12 po tinuturuan ko. Pero yung Fano class ko po is 11. So halos lahat pala. 9, 10, Wala lang 13. 12, 13 lang ang wala. Gaano ka laki yung mga class sizes mo sa Fangaray? Ano po, 20 pataas. 20 to 24. Okay. Oo. Okay lang. Hindi masyado. Kasi ako, umaabot ako ng 30 eh. Kasi nga, ano kami, parang yung classroom, di ba? Tsaka kakulangan ng mga guro. So, Yes ano, po. yung madami. But anyway, ano na lang, 1 week to go. Ano mga plans mo for the term break? Ano ka ba? Magre-recharge ka? Yes Aakyat ka po. ng bundok? Or Yes po. anong mga plans mo? Ang plan ko po babalik ako ng Wellington. Kasi na-enjoy ko Ah, Wellington. Babalik po ako ng Wellington for tour lang. Tour around for the a tour. city, Oo. ganyan. Tramping. Oo. Yes. And then, babalik po ako ulit before po galing akong Pakapapa. Ngayon pupunta akong Okay. Tokino, sa ski Ngayon, field. pupunta ka saan? Sa ski. Yeah, Tokino po. Tokino Ski Field. Sa kabila. Okay. Si Sa Pakapapa. kabilang side. Oo, sa Yes. kabilang side. Okay, oo. So, meron pa naman eh. May snow pa yata eh. Sabi nila, meron pa daw eh. Yes po, until September end or October first week po hindi pa nila, andun pa yung snow. Parang nagsa-start pa lang daw po siya mag-melt ng second Okay. week sa taas. Yan. So, itong ano, pagpunta mo ng Wellington, yung una kang punta ng Wellington, kasi by the way, it's my favorite city din, no? Paborito ko talaga Wellington eh. Ano yung, nag-drive ka lang from Whangarei to Wellington o lumipad ka to go to Wellington? Nag-drive po ako from Whangarei to Auckland, then fly na po from Auckland to Wellington. Oo. Okay. So, tama. Kasi medyo mas malayo yung mga 8 hours yata yung pag-drive, ano? So, you love Wellington. Ako rin, gusto ko yung vibe ng Wellington eh. At Yes. alam mo, pwede ka rin dun sa Wellington eventually kung gusto mo. Kasi ano din, ang mas ano siya, mas marami siyang parang, yung Auckland marami naman yung for camping, tramping, ganun. Pero yung Wellington, marami din siya. So, those are your plans. Na ano ka na ba? Nag-aral ka na mag-ski? Marunong ka na ba yung skiing? Yes po. Nag-aral ako mag-ski para new skills. Yan. Oo, new skills. So, are you a sporty person, Arway? Mahilig ka ba sa sports? Medyo po, medyo. Diyan sa Like, Whangarei, meron ba dyan? Badminton, volleyball? golf.
Nasa Golf. golf club, yes. At saka Wow. tennis club. Tennis tsaka golf. Yes po. Sosyal. Ano ka ba sa school? Are you part of the any sports team na in charge ka? Kasi usually mga teachers may pinipili sila, either basketball, football. Ano ka ba? Binigyan ka ba nila o hindi? Wala pa po, wala pa po. Pero Kasi parang oo. pero parang gusto ko pong sumali sa golf club ng school. I mean, parang gusto ko lang po supervise ng golf Oh, club kasi maganda po siyang may siyang golf club ang school nyo? ano po, hindi siya club eh. Parang course? Course. Okay, oo. Yung Opo, parang, tinuturo po yung golf sa school. So parang golf oh, course as a good. course. Oo. Predominantly, ang Fangaray Boys is Maori and Polynesian, yung mga estudyante. Ano po, siguro 90% po ang namin, Kiwi. Kiwi. Yes. So Lang, sa isang classroom po siguro, sa hawak ko po sa hawak ko sa isang classroom, may lang, 5 pababa na Maori. talaga? Opo. All the while, I thought Fangaray Boys, yung, siya, yung predominantly Polynesian or and it has a strong track record yan academically. Yan eh. Isa sa mga matitinding eskwelahan yan eh. So, I can understand siguro yung yung teaching, strategies na ginagamit nyo. Any challenges that you met recently and then you're able to overcome it, Arway? Actually, po, parang more on sa culture shock kasi sa Asia, parang sa pinanggalingan ko po kasing school, Oo. is talagang settled. Pero inisip ko naman, kasi baka nasa international school ako, so cream of the crop yung tinuturuan ko. Yun po. Okay. So, medyo culture shock po kasi dito parang talagang European, parang European, Western, very Western yung culture, yung manner of disciplining. I see, oo. So, naranasan mo na yung parent-teacher interview, no? So, nagkaroon na kayo ng ilan ba meron sa inyo? 2 o 1? Saan po? Yung parent interview. Yung Hindi ko, lang po, hindi pa po ako nakakapag-meet ng parent. hindi I pa. mean, lang po, via calls, yung usual, sa Kmart. Okay. Oo. So, iba pa rin ang style ng school nyo. Kasi sa amin, parang talagang merong day or usually it's from 2 to 7, magbubook ang mga parents to talk to the teachers, no? Although, usually, yung gusto mong makausap, hindi nagbubook eh. Ang nagbubook, yung mga okay naman sila, pero nagbubook pa rin yung Always. mga, ganun talaga. So, you are, nearly ending this term and may contract ka ba dyan? Did you sign for, is there a contract for, because you're full-time, di ba? Full-time. Yes po, permanent, yes po. Full-time permanent. Oo. So, bale open ang contract mo nun, di ba? Pag ganun. Oo. Yes po. So, any immediate plans for teaching? Are you, staying with Fangaray or, looking at other options or syempre, pwede naman in private, hindi mo siya masabi. But, just keep an eye siguro, no, for opportunities. And, bata ka pa eh. So talagang ang haba pa ng yung teaching what's this? Journey. Oo. Ganon din ba sa Thailand? Yung parang every 10 weeks may break? Paano ba yung sistema sa Thailand? Under Cambridge po kasi nung nasa Thailand po ako, under Cambridge. Cambridge po. So Cambridge po ang pina-follow namin na calendar. Oh. So, bale
ang term 1 po namin ay nagsa-start ng August. August to December, wala pong break yan. Ay, August to December 5, yeah. August 7 to December 5, dire-diretso po Okay. yun, walang break. Yun yung pinakamahabang term 1. Oh, okay. Parang sa atin, parang first sem, parang ganun, first semester. Yes po. Tapos magbe-break ng Christmas, tapos babalik kayo, tuloy-tuloy na naman yun. Parang, Yes so po. which is ano, alin ang mas okay sa'yo? Itong atin na 10 weeks, tapos 2 weeks break, tapos, o yung mahabang time na nagtuturo? Sa Thailand po kasi marami siyang holiday. Like meron po kaming Thai Ah, holidays, may 2 weeks na Thai holiday, meron ah, din 1 week na Chinese holiday. okay. So medyo marami pong holiday. Pero yung term 1 lang po talaga yung dreadful kasi nga 4 months na Oo. teaching. Tapos parang Kasi yung the following kasi Chinese New Year, 'di ba? Mahaba yung Chinese parang bandang January, February yun, yes parang po. ganun. Tapos yung iba pang, oh, I see. Oh. But anyway, nandito ka na. So, ano na yun, that's part of history. Yeah. Any regrets? Are you regretting na nasa New Zealand ka na? Kasi nung nag-aaral ka pa, gustong-gusto mo nasa New Zealand. Tapos, ano ba, nandito ka na? Ay, bakit ganito? Any regrets, Arway? So far po wala pa naman. Wala pa naman. Wala pa po akong nakikitang like yung masasabi ko na regret, wala pa po. Pero Okay. syempre, I grieve, sabi ko nga, usually every weekend po, lagi kong sinasabi na, I will grieve the life that I left. Kasi lagi naman pong ganun. Parang ganun din nung I left Philippines. Mhm. Parang, anong Tagalog ng grieve? Basta pinag-grieve ko din po siya. Yun. Oo. Pero at the same time, Luksa ba yeah, yun? Grief? oo, Oh, parang, yan, malulungkot ka sa mga iniwan mong friends, okay. family, na na-build mo na Oo. dun sa country. Pero wala pong regret kasi ito naman talaga yung dream ko. Oo. Yes, New And life Zealand goes talaga. on, 'di ba? Life goes on and growth mo, yung parang gano'n. So, are you flatting? Nasa may mga flatmates ka ba or solo kang you're living on your own? Solo po, living on my Ah, own, naka-self-contained, anong tawag siguro? Own unit po. you own you. Malapit ka sa school. Hindi po. Ay, Layo hindi. ko Oh, mga you have to 15 to drive 20 minutes po driving every 20 day. minutes, ha? Wow. Yes Oo, po. oo. Pero ano naman, magaganda naman ang kalsada sa atin kaya wala namang problema. And Yes po. yeah, adventurous and all of those things that you're doing. So I wish you all the best, Arway, no? I hope this is not the first and the last time na makipagkwentuhan tayo. And what would be your advice for people who are watching, listening, no, yung mga guro na, oh, gusto ko ring pumunta ng New Zealand, yung parang ganon. What's your advice, no? Ano mga expectations na kasi siyempre, 'di ba, may mga yes, culture shock and all of those things. Yes So, po. yeah, anong masasabi mo, Arway? Sa akin po, keep an open mind. Like, and then, pagkadating ko po dito, sabi ko talaga sa sarili ko, lahat na natutunan ko is, I'll keep that, pero zero knowledge, parang back to zero. Kasi iba yung Oo, teaching strategy, iba yung way of the kids, like oo, relationship ng kids ng estudyante, mhm, gano'n. So, medyo po yun parang laking leap from Asia to oh, Western culture. hmm, mm, Medyo big leap siya. So, para po sa'kin keep an open mind and pag mahal mo naman po siguro yung feeling ko po 'pag mahal mo yung ginagawa mo, basta mhm, mahalin mo yung pagtuturo, mahalin mo yung estudyante, at first, maybe first month may resistance sa may resistance talaga na, bago yan, teacher na yan, hindi natin alam hindi susubukan natin ka, alam kung 'no? saan siya galing, hindi natin siya kilala, 'di ba? Hindi natin siya kauri or like hindi siya Oo, Kiwi or Maori. So, yun.
Pero keep an open mind, just be yourself, and ano po, laging positive. Mm. Lagi kong sinasabi is good intent. Laging good intent. Pag Mhm. maganda yung pag maganda yung intention mo doon sa school, doon sa mga tao na kapaligid sa'yo, always naman ganun din yung balik. The Yes. golden rule, ano? Do Yes unto po. others what you want others to do unto you, no? Parang, Yes po. and being positive is a good thing, no? Hindi ka tatanda agad na. Yes po. So And thank yes. rest. I forgot po pala, rest. Kasi Ah, talagang kailangan po siya. Medyo baka mabaliw kayo 'pag walang rest in between. yung work-life balance na Yes. sinasabi, no, sa New Zealand. At yeah, it's so true. Very, very, very true. Arway, maraming salamat ha. At natuloy natin itong ating kwentuhan, and harinawa ang ating mga listeners and viewers, lalo na yung mga guro, nakakuha ng konting insight about teaching, about coming to New Zealand, and what is it in New Zealand, no? Si Arway is a perfect example ng mga guro na pupunta dito. O yun na akong tingnan, matanda na ako eh. So, yung tingnan nyo yung mga bata, no? Yung pananaw, being positive, being, uh, yung go, 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 no? And then also, Direk kayo ang ano, kayo po ang ano, motivation dapat. Like, 'di ba? Kasi parang pagpunta dito Enzo, 'pag nandito na Enzo, syempre dapat tatagal ka, kailangan mong mag-thrive. yes, oo, oo. Tsaka ano yung ano tawag nun, yung professional development, no? So magkakaroon ka ng mga ganun eh. So it will you step up with either courses or training, kasi ibibigay ka ng kasi ang mga schools dito gusto nilang i-develop ang mga teachers kasi ayaw nilang mawala yung mga teachers, or kung mawala man, at least naka well trained. So and so your salary will go up, you have more responsibilities, and then you position department chair, HOD, dean, deputy principal, o kung ano man yung ano. At lalong-lalo na with young people, and you are yung subject mo, yung ano yan, nasa STEM yan eh, di ba? Yung science, technology, and ano, yun ang ano, yun ang fino-focus ng ating bansa, no? Talagang to make our country, really as strong in terms of ano. So, nakasalalay din sa atin yung mga guro. Kasi alam mo yung mga estudyante, hindi mo alam pero inoobserbahan ka nila eh. Parang hindi yung china-challenge ka nila pero they get the vibe from you. Di ba? Yung parang nare-reinforce yung, oh, dapat ganito yung gawin. Hindi lang nila sasabihin yan, pero kasi at the end of the day, when they finish, when they graduate, dun lalabas yan eh. You know, miss, ganyan-ganyan na ano, yung motivated us, and yeah. So, yun yung ano, our way, yun yung masasabi kong intrinsic value ng pagtuturo. Kasi hindi naman madali rin yung pagtuturo. I mean, you know that the challenges inside the classroom. Kanya-kanyang style yan eh, di ba? Parang to keep them engaged, to keep them, lalo na pag period 5, biyernes yung klase mo, which is ako, palagi akong meron akong period 5 na gusto na nilang umuwi, na ano, pagod na sila, but you still have to really engage with the kids. And oo, I admit na minsan nabubwisit din ako sa kanila, pero at the end of the day, nawawala din yun eh. Tapos makikita mo yung from unexpected moments and unexpected students, parang meron something magical from them. So siguro Yeah. yun, kaya ako guro talaga. Love and hate relationship daw po ang magtuturo. Love and hate relationship. Labening. Tsaka Yeah. ano, yung relationship mas ano, kailangan magkaroon ka ng good relationship with the students. Hindi sila transactional, hindi sila yung anong makukuha ko dito, hindi eh. Kundi gusto nila, may makukuha sila, pero at the same time, yung relasyon ay maganda. Ay, hindi naman porke barkado, ano, kasi we can never be their barkadas, no?
pero gusto nila yung maganda yung ano, yung relationships mo. Lalo na yung mga follow class mo, naku, yun ang ano, yun yung napakasarap sa being a teacher. So thank you so much again, Arway, no? Hanggang sa susunod na ating kwentuhan. At pag nandito ka sa Auckland, message ka lang para ano, magkape tayo, lalo na ngayon, itong school holidays, kung mapagawi ka dito or mapagawi ako ng ano, Whangarei, because we're planning to go up to ano hindi ko pa napuntahan kasi ang Cape Reinga. Kaya ang tagal-tagal ko na dito. So sabi ko, kung pupunta tayo, we'll have to stay somewhere, di ba? Kasi Yes from po. Whangarei to Cape Reinga, malayo pa yun, di ba? Malayo pa po, 3 hours pa po. Ako din po Oo, yun. parang chine-check kong pumunta do'n kasi 3 hours tapos mas Oo. malayo pa sa Tapos Auckland. zigzag pa yung kalsada, di ba? Pero yeah, this summer, we're planning to do that. Pag so napagawi ako dyan, pag nandiyan ka, then yeah, kita tayo. Yes po. All Message lang right. po. Yes. Thank you so much, Arway. Nais ko rin magpasalamat sa ating mga tagapakinig, tagapanood, dahil pinayagan niyo kami ni Arway pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso. Sa mga panahon nito, harinawa ang aming kwentuhan ay nakapulot po kayo ng kuntil-butil na mga impormasyon tungkol sa pagtuturo, tungkol sa buhay-buhay dito sa Aotearoa, New Zealand. Maraming salamat. Thank you. Take care and God bless. Goodbye for Salamat po. now. Like and subscribe, PSTV Plus.